sibol tagong pening be.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama,
Luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako ay lumalalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagdamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi walang makakalain. O aming Diyos, sa iyong maawin. Kami sumasamba sa diwanag, iyong kabanalan. Iaalay sa iyo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan, sa iyo nagpalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Malatian mo sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isa-sa-isay. Ang nagpilangalan mo, Jesus, idadaan sa amin. Aming Diyos,
Aking Ama, ikaw lamang ang sasambahin, ang mamahalin sa pangbuhay ng aking buhay. At walang sawang sumusunod sa iyong mga banal na utos. Aking Ama, naging awitan ka. Dahil sa'yo, pagmamahal. At hindi na lahat ng iyong kalooban magpakailanman. Ang pag-ibig mo sa buong mundo ay di magmamaliw sa aking damdamin sa pamuhay ng aking buhay. At walang sawang sumusunod sa iyong mga banal na utos. Dahil sa'yo, pagmamahal. At hindi na lahat ng iyong kalooban magpakailanman. Ah, Magandang umaga po, mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ngayon ay nandito sa araw ng Sabat na tayo po ay nagtipon bilang sa isang sagradong pagsamba sa ating Panginoon. Kapatid, sa araw pong ito, meron po tayong paksa na ating tatalakayin, na ating pong pag-aaralan na naaayon po sa banal na kasulatan upang ating mapatunayan at malaman ang tunay na katotohanan na nakasulat sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kapatid, ganito po ang ating paksa na ating tatalakayin. Ang layunin ng Panginoon sa pagkapako niya sa krus. Ano po ang layunin ng ating Panginoon? Sa pagkapako ng ating
tagapagligtas na si Yesu Kristo. Bakit po siya ipinako sa krus? Sa panahon po natin ngayon sa buwan ng Abril, ang tradisyon pong ginagawa ng karamihan ang sinasabing mahal na araw o sa Kapampangan, Maneldo. Po. Nakikita po natin at napapansin kung ano po ang kanilang ginagawa. Sila po ay nagpapanata. Nagpapasan po sila ng krus. Sa kanila pong pagkakilala at pagkaunawa, ang kanilang pagpapanata ay tama at makabuluhan sa kanilang sarili. Pero kung tayo po ay titingin, kung tayo po ay magbabasa sa Biblia, magkaiba po ang kanilang pananaw at saka yung nababasa sa Biblia. Makikita po natin kung alin ang tama at alin ang katwiran na nakasulat sa Biblia. Karamihan sa mga tao sumusunod sa tradisyon sa hindi po nila pagkaalam. Kagaya po ng nangyari sa ating Panginoong Yesu Kristo, siya po ang pagkaalam po natin, wala siyang kasalanan. Wala pong lumabas na masama sa kanyang bibig. Bakit siya hinatulan ng siya ang may kasalanan? Bakit siya hinatulan na siya'y pahirapan? Hanggang sa siya'y ipako sa krus. Bakit po nangyari ang ganitong bagay? Kaya sabi ng mga marami, bakit napako sa krus ang ating Panginoong Yesu Kristo kung siya ay Diyos? Di ba? Sumasagi sa ating kaisipan, bakit nga napako sa krus? Kung siya ang Diyos, dapat hindi sana napako sa krus. Siya ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi pa niya magagawa ang lahat? Magagawa po niya. Bakit nangyari po ito? Ganito po ang ating paksa. Napakalinaw po. Tingnan natin ang referensya na ibinigay sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 21 hanggang 15 po. Ganito po ang nakasaad sa Biblia. Napakalinaw. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Sirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid upang sumama sa kanila, upang pasanin niya ang kanyang krus. 22. At siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota, na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo. 23. At siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, datapwat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-atian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran o pinagpalabunutan kung alin ang dadalhin ng bawat isa. At ikatlo, na ang oras at siya'y kanilang ipinako sa krus, at ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan, ang hari ng mga Hudyo. 27. At ipinako sa krus, nakasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at siya'y ibinilang sa mga suwail, at siya'y inalipusta na nagsisipagdaan, na pinatatango-tango ang kanilang mga ulo, at sinasabi, ikaw na iginigiba mo ang templo, at sa 3 araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili. Iyong iligtas ang sarili mo, at bumaba ka sa krus.
Gayon din naman ang mga pangulong saserdote, pati na mga eskriba, siya'y minumura na nagsasalitaan sila na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagliligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel, upang aming makita at sampalatayanan at minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. O tingnan niyo po ninyo. Napakahirap po, no? Napakasakit ang kanyang dinanas, no? Isa siyang anak ng Diyos, pero minumura ng mga Hudyo, ang mga nagpaparusa po sa kanya. Alam po ninyo, mga kapatid, sa bagong tipan, nang dakpin si Jesus, hindi pa nangyari ang mga ilang propeta na nakasulat sa matandang tipan, inulaan na po nila na mangyari ang mga bagay nito. Ang nakasulat sa lumang tipan, ang kanilang hula naganap po sa ating Panginoong Yesu-Kristo. Nangyari. Hinamak nila di ba? Tingnan po ninyo ang awit. Sa 22:7 ganitong nakasulat. Para maikumpara po kung bakit gano'n na nangyari. Silang lahat na nangakakita sa akin, tawa ng mainam ako. Inilalawit nila ang labi, iginagalaw nila ang ulo na sinasabi. Tingnan niyo po. Ilagay mo sa 22:18. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsasapalaran ang aking kasuutan. O tingnan po ninyo. Ang sabi sa awit, sa 22:18, napakalinaw po. Inulaan na po yun na mangyari. Maraming talata sa matandang tipan Kaya hindi pa nangyari ang mga propeta sapagkat sila'y ang kanilang tungkulin, manghuhula. Ang kanilang hula, nagkatotoo na nangyari. Di ba? Tingnan po natin kay Propeta Isaias, Kapitulo 50, versikulo 6. Ito po nakasulat. Isaias 56, versikulo. Ganito po ang nakasulat. Aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit at ang aking mga pisngi sa mga bumabaltak ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahiyan at sa paglura. Yun po ang hula ni Propeta Isaias na nangyari, na naganap sa bagong tipan. Kanino po naganap yon? Sa ating Panginoong Yesus. Ang mga bagay na yan, na kanilang hula. Tingnan po natin. Punta tayo sa bagong tipan sa Marcos, sa 14:65. Ganitong nakasulat. Sa 65. At pinasimulang luraan. O, diba? Ang nakasulat sa Isaiah 56, sa Marcos 14:65, at pinasimulang luraan siya ng ilan. At tinakpan ang kanyang mukha. At siya'y pinagsusuntok at sa kanya'y kanilang sinasabi, ulahan mo. At siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. Diba? Napakalino po ang nakasulat sa Biblia, no? Minumura siya, pinagsusuntok. Ang pagkaalam po natin, wala siyang kasalanan. Di ba? Bakit po ganun ang nangyari? Bakit siya sinaktan, pinagsusuntok? Diba? Bakit po yan nangyari kung ating iisipin? Samantalang siya'y anak ng Diyos. Maaring sabihin natin o sabihin ng Biblia,
ang kanilang ginawa sa Kanya dahil sa kanilang pagkawalang alam. Hindi po nila nakikilala. Alin po ang hindi nila pagkaalam? Alin po ang hindi nila nalalaman? Bakit nila ginawa ang ganon? Di ba? Hanggang sa siya'y magsalita nung naipako sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman